Hindi raw kinaya ni Amy Marcos ang alin kaya, kaadikan ng kapatid? Oy, sandali, isingit ko lang 'to, nakakatawa. Dali ha, bago pag-usapan natin itong hindi kinaya ni Amy. Hindi ko rin kinaya ang picture na ito, kababanggit pa lang natin. O kung hindi niyo pa napapanood yung first discussion. Oh, ano ba 'yan? Pinopromote talaga si Madam Sisa, isinakay pa nga sa Cubao. Cubao? Trillanes, ayaw mong tumakbo. Tumakbo ka rin. Ba't ka naglalakad? Tumakbo ka. Isa ka rin sa ambisyoso. Eh, baka mamaya si Sisa yung president tapos si Trillanes yung ano, no, yung vice, no? Ano kaya tatakbuhin ni Trillanes sa 2028? Baka senatorial position na naman. Hindi ka nga nanalo na mayor ng Caloocan, tatakbo ka pa rin. Isisuka ka ng taong bayan, Trililing. O ngayon, ay naku, kiss of death din niya, si Isa ang mag-endorse sa'yo, si Trililing. Isang talunan mag-endorse sa'yo, good luck ining. Anyway, isang talunan, speaking of, uh, hindi raw kinaya ni Amy, naging topic natin ito. Meron na naman siyang pautot, no? Pinanood ko, mga tat kuya, yung drama ni Amy. Monday ngayon, so Holy Monday, tama, mahal na araw, eh, may ek-ek siya na pagsisisi at pagpapatawad. Right? So sabi ko baka kasi two parts, pagsisisi at pagpapatawad, baka bukas, Martes, yung pagpapatawad. Kasi dalawang pasabog daw ang pinanood nyo? Hindi ko pinanood. I mean, pinanood ko pero hindi ko tinapos. Naalibadbaran ako. What I noticed was, parang she was glorifying her father. Na yung tatay niya ay pumupunta sa mga retreat house daw pag Holy Week, no? Nawawala daw, hindi daw nila kapiling. So parang nagmumuni-muni, nagre-reflect daw yung tatay niya. Kung sino yung mga may kasalanan doon sa tatay niya, or kung sino yung nagawan naman ng kasalanan ng tatay. Ganun yung kwento ni Mangga kanina, hindi ko tinanalibadbar na plastikan ako mga ating. Pinanood nyo? Kahit comment nga, panoorin nyo na lang. Oo, kasi hindi daw niya kinaya na baguhin si Ngiwi Junior. Okay, sa kanyang unang palabas ngayong Semana Santa, may ek-ek na naman. Okay, here it is. Ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko, na hindi ko nagampanan yung utot. Yan, emotional appeal. Appeal to our emotions. Magaling si Amy dyan. No? Magaling siyang magkalabit ng ating heartstrings. Nabababag ba ang iyong damdamin sa mga ganap, sa mga appeal to emotion ni Amy? Parang idol kaya siya ni Miss Hypocrisy? Okay. Ang dapat ihingi ko ng tawad, tabingin-tabingi ang mukha ng kapatid. Pero pareho naman silang tabingi ang mukha. Ito namang balita ngayon, shout out po. Itong balita ngayon page na ito, kahilig din naman talagang gumamit ng pictures na talagang nadidistract ako sa standing collar mo, sa kwelyo niyang pagkataas-taas mo nga din. No? Talagang nagdadrama ka pero nakaaritos ka ng perlas, kasi nga pearl is a symbol of tears, no? And then naka-standing collar ka pa na ganan, talagang pormang-porma si Amy. No? Fashion statement. Tapos nagpa-makeup ng bonggang-bongga. Nagpa-hairdo, tapos nag-crayola. Ang dapat ihingi ko ng tawad sa tatay ko na hindi ko nagampanan yung utos niya. Parating ibinibilin si Bongbong. Heck? Bantayan mo yung kapatid mo, sabi nung tatay. Kakabanggit mo ng kapatid mo, nagdududa tuloy kami, magkapatid ba talaga kayo? Baka magkapatid lang kayo sa ina. Charot. Bakit? Sino raw ba yung alleged tatay ni Amy? Di ba si Senior naman? Si Marco Senior? Hindi ba si yung babalo rin na mayor ng sino nga yun ang ating? Yung mayor ng Maynila na babalo na di umano'y sumalisi kay Imelda? Or baka unang kumalabit kay Imelda bago si Marco Senior? Sino ba yun? Yung babalo? Sino yun? Mayor ng Maynila nung araw. May ganong issue eh. Si Winnie Monsod may sabi niya yung bawal ang pasaway, no? Sino nga yun? Paki-comment. Dali. Yung di umano'y totoong tatay. Kasi ito naman si Amy, ang tatay naman niya at nanay, hindi naman babalo, pero nung lumabas siya, di ba, hanap tayo ng picture. Para kakabanggit mo ng kapatid, nagdududa tuloy kami. Pero alam niyo, may kausap ako na kakilala ni Amy, na nagpa-DNA test sa Hong Kong.
Ewan ko kung nanonood ba siya sa live natin, shoutout po. Siya yung nagsabi sa akin, ayoko na sabihin, baka mabooking. Dali lang. Where were we? Ah, tingnan niyo mga ate at kuya, yung picture ni Amy nung siya'y bata, ibang-iba kaysa ngayon, oh. Ibang-iba talaga, tapayang manunggol talaga si ay tapayang manunggol, ano ba yun? Talagang parihaba talaga at parisukat. Parisukat? Hindi, parihaba, parihaba. Oh, kinalabaw talaga siya mga ating, no? Oh, oh, 'di ba? Nag-improve naman talaga nung nagkaedad si Amy. Siyempre hindi lang ilong ang nag-improve, 'di ba? Hindi naman ganyan ang itsura ni Senior. And then hindi naman ganyan si Lacson. Lacson din, pati ba another Lacson na apelyido. Hanapin, ano pangalan ni Lacson? Arsenio Lacson. Salamat po sa nag-comment. Plus 5 point. Arsenio Lacson. Tingnan natin ha kung kamukha nga ni Amy. Kasi iniintriga eh. Oh, 'di ba na-topic na natin 'to dati? Ayun oh, Amy Marcos pinagdududahan na anak ni Arsenio Lacson. Who is Amy Marcos's real daddy? Sabi. Tapos yung anak ni Amy na ito, na naninigas din ang panga, medyo kamukhain daw ni ano. So parang apo, ganon. Si Amy nung kabataan, oh, babalinang babalina. 'Di ba? Tapayan talaga siya, no? Murag kuan ba? Kanang ginagamit bang, kanang metal ba na kuan, kanang doon mo inaano yung nyog para mabalatan. Anong tawag sa ganyan? Yung para matanggal mo yung burot, ginaganon mo yung ano, yung nyog. Para ginaganon. Oh, yung nakaabaon sa lupa. Oh, parang gano'n yung baba ni Amy. So may ganyan talagang intriga, no? Pero alam niyo, ang kausap nga namin, nakakilala ni Amy, or I don't know if close sila. Pero kilala niya si Amy, kilala niyo rin. Ang sabi ay, nagpa-DNA test naman daw si Amy sa Hong Kong at ang lumabas ay anak naman siya ni Senior. Ba't hindi mo labas yan sa ano, sa ano, sa media, I mean, as proof? Kasi pinagdududahan talaga kung magkapatid kayo ni Ngiwi Junior, 'di ba? Oh, so ayan, hindi daw niya dapat daw siyang humingi ng tawad sa tatay niya kasi hindi niya nabantayan si Bongbong eh. Amy, sa tingin ko, may sarili ka rin namang eksena, may sarili ka ring, you know, trip sa buhay, 'di ba? Oh, eh, yeah, wala kang oras magbantay sa kapatid mo, after all may asawa na. Alangang makialam ka sa pagsasama nung ako mga ate ko, hindi ako nakikialam sa marriage or married life ng kapatid ko at ng asawa niya, 'di ba? Paano ko siya babantayan, may asawa na siya. By principle, wala na akong pakels. Paminsan-minsan mangungumusta ako, pero sabihin mo magbabantay, ba't kayo nag-away ng ba't kayo nag-away ng asawa mo? Ba't hindi kayo nag-iimikan? Ba't ganyan ang bahay nyo? Oh, ba't ako kailangan mag-intervene, mag-interfere, makialam, married na yung tao. So, hindi mo mababantay ng kapatid mo. Actually, konsentidora ka pa. Dahil ikaw mismo ang naglakad na maging katandem yan ni VP Sara. O anong hindi mo nabantayan? So aware ka na ang kapatid mo, according to Dean Chase and Mr. Tubig, na ang kapatid mo ay nagapabembang sa buli. Kasi ang issue noon, kahit nung mga bata pa kayo, di ba, may nagba-blind item yan. Sino ba yung nagsabi niyan? DDS ang nagsabi. Sino ba? May mga chika na ang kapatid mo noon para turuan ng sports, halimbawa basketball, ay hindi naman talaga tinuturuan ng basketball. Iba ang tinuturong ball. I-shoot mo na ang ball. Ang sarap mag-basketball. Sabi ng kanta. Oh. Alam mo, ito. Besides, hindi mo kailangan tong maging pasabog sa, kasi sabi, di ba, may pasabog, may dalawang pasabog si Amy ngayong Holy Week. Yan yung part 1. Kanino ka dapat humingi ng tawad? Sa amin, sa taong bayan, sa lahing Pilipino. Dahil naghangad kayo, and maybe, I don't know, maybe etchos lang yun. Maybe, yun lang yung inyong narrative. Kilala kayo na, lalo ikaw, Amy, kilala kang puro ek-ek. Ang kapatid mo, kilala na ngayong sinungaling.
Tama talaga pala ang BFF Lenny ko noon na number 1 sinungaling, kay Boy Abunda ba niya sinabi yun ni BFF Lenny? Totoo pala sinasabi ng BFF Lenny ko noon. Number 1 sinungaling, number 2 sa mga mahihirap na pagkakataon hindi siya nagpapakita. Tama sabi ni BFF Lenny yan? 'Di ba in interview ni Boy Abunda, bakit Boy Abunda? Sabi Boy Abunda, o ba't hindi dapat iboto si Bongbong Marcos? Ba't hindi dapat manalo si Bongbong Marcos? Number 1, sinungaling, sabi ng BFF Lenny. So sinungaling ang kapatid mo, ikaw puro ek-ek, magkapatid nga siguro kayo, at least sa ina. Magkaugali kayo eh. Mga budolero at budolera. Sa taong bayan ka dapat humingi ng tawad. Dahil hinangad yung makabalik sa pwesto pero ang ek-ek nyo, gusto nyo lang i-redeem ang inyong pangalan. Gusto nyong baguhin ang pananaw, ang perception ng mga Pilipino sa inyo na hindi kayo magnanakaw, hindi kayo abusado sa pwesto. Hindi pasista ang tatay mo. Hindi kayo masamang tao. And all that. Hindi kayo kriminal. Kaya nagtiwala ang mga Duterte sa inyo at ang mga Pilipino, nakabalik kayo sa politika ng Pilipinas. Pero, sipin mo yun mga tatkuya, grabe naman, okay, grabe yung kanilang dinanas. Di ba, pinalayas, gaano ka nakakahiya yun, mga ating? Gaano kasakit yun? Imagine niyo kung kayo ang nasa posisyon ni Aimee, isinuka kayo ng bansang Pilipinas, ipinagtabuyan kayo, para kayong may sakit na ketong na nakakahawa at nakakadiri, pinalayas kayo ng Pilipinas. Maybe ang reason kaya kayo bumalik ay maghigante. Dahil sa pelikula mong Martyr or Murderer, grabe yung galit mo doon, grabe yung iyak mo sa disyerto, played by Christine Reyes, no? Nagalit ka, sigaw ka pa ng tama. Ganon si Christine Reyes as Aimee Marcos. Kumbaga durog na sila, no? Nawalan naghuramentado na siya sa disyerto na winawalang hiya sila, inapi sila, ganon. Kumbaga kasi Aimee, kaya siguro ganon yung naramdaman mo, ay dahil katulad ng nangyayari ngayon sa kapatid mo, sabi mo nga napapalibutan ng mga ahas ang kapatid mo. Maybe history repeats itself. Nakabalik kayo sa pwesto at ngayon maraming kiss-ass sa kapatid mo pero aware kang mga ahas yan. Okay? One day kung ipagtatabuyan ulit ang angkan nyo at good luck, sana'y mangyari. Deserve nyo yan. Kung kayo ipagtatabuyan at isusuka ng taong bayan, yung mga taong nakikinabang sa kapatid mo ngayon or sa angkan nyo, at sa, 'di ba, ang mga sumisip-sip at mga kumakamal din ng limpak-limpak na salapi dahil ang kapatid mo ay inutil at nakapag-alyado na sa dilaw na naging pink, nakipag-alyado na sa mga makakaliwa, sa mga oligarchs, sa mga salot sa Pilipinas, nagsama-sama kayong lahat laban sa taong bayan. Ating yung kanilang pagsama-sama nilang lahat, hindi yan against sa mga Duterte. Ang pag-unite ng dilaw, ng pink, ng pula, ng mga billionaires na mga salot sa Pilipinas, yan ay pag-unite laban sa ating lahat, hindi laban sa pamilyang Duterte. Silang lahat ang nagnanakaw ng pera ng Pilipinas na pinagpapawisan natin. Okay? Nagkaisa silang lahat na parang mga linta para ubusin ang pwedeng manakaw sa bansa natin. Nagsabwatan sila, benta mo, benta mo yung properties ng government. Kami bibili. Sabi ng mga oligarchs. Benta mo sa amin. Bala ko na kung anong gagawin mo sa pera, kamkamin mo at gusto mo. Nga pala, tiba-tiba na naman si Ngiwi. May magpapautang na naman ng like 200 billion pesos kasi nga nasa crisis ang Pilipinas. Ayan, tiba-tiba na naman. Gaano kaya kalaki doon ang mapupunta sa mga Pilipino at gaano naman ang mapupunta sa bulsa nila? Tama? So, itong mga nakapalibot kay Ngiwi ngayon ay parang mga tao rin noon, mga cronies na nakinabang din kay Marcos Sr. At ngayon ay mga mayayaman na rin sa Pilipinas. Kaya kayo nagbabalik, 'di ba? At hinangad nyo makabalik sa pwesto para mabawi yung mga pinakinabangan ng mga cronies nyo.
Aside from yung mga nakatago niyo sigurong pera, ginto, at kung ano-ano pa abroad. Yun yung ultimate goal niyo. Hindi lang na mabawi ang kung anong meron kayo, no? At or mabawi ang maganda niyong pangalan na kailan pa naging maganda ang inyong pangalan? Isira naman nung tatay mo. Maybe sa simula, no, nung 21 years ng pag-upo ng tatay nila, okay ang mabango ang pangalan ni senior. Eventually, sinuka na, biro mo, 2 dekada kayong naghari. Tinalo nyo ang ibang presidente ng Pilipinas na ganun lang, 4 years, 6 years, that's it. Kayo, 21 years. Kaya yan ang peligro mga ate at kuya, na hindi tayo dapat sumugal, even si VP Sara, na hindi tayo dapat magtiwala sa angkan ng mga to. Baka mamaya, forever na to sa pwesto. Huwag tayong papayag, lalo ngayon nagpapahagi nga si Junior. Ay naku, baka yung mga nasimulan ko, tapos baka ano, 'di ba? I-undo ni Sara. Sabi ni Junior kahapon. Baka yung nasimulan ko, yung mga legacy ko, 'di ba? Baguhin ni Sara Duterte, masasayang. Ano legacy mo, poke ng ina mo ka? Wala kami nakikita. Tama? So, Aimee, tumakbo ka or nakabalik kayo sa pwesto para i-redeem ang inyong pangalan, budol. Hindi yun, although nang budol kayo, red flag na yun, sabi ko eh. Supposedly, ang pagtakbo nyo ulit sa politika sa Pilipinas, ang dapat nyong maging plataforma nun ay hindi para linisin ang pangalan nyo o ibangon ang inyong puri. Dapat ang sinabi nyo, naku, gusto namin ibalik yung kaunlaran ng Pilipinas noon na piso mo, ang dami nang nabibili. Na ang value ng pera natin noon, ang laki. Bagsak ang economy ngayon, bagsak ang pera natin. 'Di ba? Ang liit ng sweldo, ang hirap ng buhay, malala ang krimen, tumatakbo kami, nagbabalik kami sa politika para ibangon ang Pilipinas, para payamanin ulit ang yun dapat. Yun dapat yung objective nyo, yung goal nyo. Ay, ang goal nyo linisin ang pangalan. Linisin ang pangalan. Wala kayong balak po rin ang buhay namin. Prioridad nyo ang linisin ang pangalan nyo, i-redeem ang pangalan. What the heck? Tama mga ating? So, sa tatay mo ikaw humingi ng tawad kahit na dumila-dila ka doon sa eternal flame ng tatay mo sa libingan ng mga bayani. Walang magiging epekto sa buhay namin yon. Kahit na pabahain mo ang luha mo doon sa libingan ng tatay mo at mag-ik-ik ka na mag-ik-ik ngayong mahal na araw, walang mangyayari. So yan, hindi mo kinayang baguhin ang kapatid mo, lalo ngayon matanda na. Mahirap nang baliin ang punong matanda na, malutong na yan, hindi mo na yan mabebend. 'Di ba? Although yung kapatid mo parang napaka-limber ba tawag diyan? Parang singiwi, 'di ba? Parang lampa, para siyang malamya, para siyang flexible. Parang kayang-kaya niya mag-split. 'Di ba? Very tawag diyan, very nimble or whatever. Basta ganoon, parang parang singiwi parang ballerina. Although literal na mukhang malambot at malamya at flexible ang kapatid mo, pero ang pag-uugali at pagkatao, wala ka nang magagawa. So ito mga ek-ek mong ito, walang magiging epekto sa buhay namin. Anyway, kumani ng attention online ang yada-yada, hingi ng tawad sa tatay, nilabas ang video, pagsisisi, pagpapatawad, humingi ako ng tawad. Ayon sa Senadora, isa sa mabigat na dahilan ng kanyang pangintawan, hindi niya umano paggampan ng bilin ng kanilang ama, ganon. Maraming humaharang, maraming nagbabawal, maraming naninira, ek-ek talaga. Na para bang walang solusyon, mga ating, akala ko ba ikaw si Aimee solusyon? Hindi na kami nagkausap ng matagal at hindi ko nababanda. Okay nang ina mo, magpa-interview ka sa media. Mag-post ka sa social media. Magpa-press con ka. Makakarating yan sa kapatid mo. Alam mo, Aimee, puro ka alibis. Maraming humaharang. Okay, hindi ka makalapit sa kapatid mo ng personal. May social media, may mainstream media. May paraan. Kung gusto mo, magtali ka ng papel sa paa ng kalapati, paliparin mo sa Malacanang. The old school messaging. Pagpalipad ka ng ibon na may mensahe sa paa, pupunta mo sa Malacanang, kapatid, ading, etong mensahe ko sa'yo.
Maraming nagpabawal. Okay ng ina. You were not called ek-ek by Ma'am Hanilet for nothing. Na para bang wala ng pag-asang makausap mo ang kapatid mo porke may humaharang, may nagbabawal, may naninira. Eh ano kung may naninira? Sabi ko nga, kung kapatid ko presidente, susugod ako sa labas. Anong PSG, suntukin ko mukha nyo, kapatid ko yung nasa labas. Kausapin ko yan. Okay lang, ina ninyo. Anong protocol? Tama ba mga ating? Tama ba? O, kaya these things and whatever ek-ek you have in Holy Week, gabaan sana kayo. Okay? Ito'y kadramahan sa panahon ng mahal na araw. Hindi mo na kami madadaan sa ganyan, mangga. Kung meron kang nabubudol na mga double agents, mga Iminatics, mga vloggers na kontodo kampanya sa'yo, well, hindi lahat. Basta kami, never again. Tama ba mga kababayan? Pa-comment niyo po sa comment section at panoorin ang iba pa nating mga video.